What's up, idolo? Welcome back sa channel. Akala ng marami, babagsak ang Boston Celtics kapag wala si Jayson Tatum. And the Celtics call timeout, grabbing that right ankle. No Tatum, no problem. O baka dito talaga lalabas kung gaano kalalim ang roster ng Boston. Sa gitna ng injuries at rotation changes, tuloy ang panalo ng Celtics. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nagagawa ng Boston na mag-run kahit wala ang mukha ng franchise nila. This is not luck, this is a system basketball. Hindi biro ang pagkawala ni Jayson Tatum. Siya ang primary scorer ng Boston Celtics at bago ma-injury si Jayson Tatum noong 2025 dahil sa ankle Achilles injury niya, ang average niya sa 2024 to 2025 NBA regular season ay 26.8 points per game, may 8.7 rebounds per game at 6 assists per game. Mantakin niyo yung average na yun at bigla itong nawala sa Boston Celtics. At siya din ang go-to guy sa clutch, defensive anchor sa wing at emotional leader ng team. Para sa ibang teams, kapag nawala ang superstars, automatic collapse. Pero sa Boston, iba ang naging reaksyon. Ang unang makikita mo sa Celtics ay ang next man up mentality. Walang drama, walang reklamo, walang excuse. At imbis na hanapin si Tatum, pinantay nila ang responsibilidad. Mas maraming ball movement, mas balance ang scoring, at mas disiplinado ang depensa. Ito ang senyales ng isang team na handa sa championship basketball. Habang wala si Jayson Tatum, si Jaylen Brown ang bumuhat. Iba din talaga pag may multiple stars ang team. Mawala ang isang anchor, may isa pang papalit. Hindi lang siya basta scorer, naging leader din siya. At dito, mas makikita mong mas assertive sa opensa. Para sa NBA 2025-26 regular season, ang average ni Jaylen Brown ay humigit kumulang 29.4 points per game, 6.5 rebounds per game, 4.9 assists per game. Grabing average yun. At mas naging vocal sa depensa, mas kalmado sa pressure moments. Hindi siya naglaro para magpa-highlights, naglalaro siya para manalo. At dito mo makikita, Boston Celtics doesn't have one star, they have multiple pillars. At para sa akin mga idolo, isa sa pinakamalakas na armas ng Celtics ay ang sistema. At ito ay ang spacing, read and react offense, switch heavy defense, at team first basketball. Brown now, bounce pass, and the finish from Horford. Kahit sino ang nasa court, alam nila ang role nila. Kaya kahit wala si Tatum, hindi nagbabago ang identity ng team. Ito ang kaibahan ng team na umaasa sa superstar versus team na umaasa sa kultura. Kaya mas lumamang na sila sa dami ng kampiyonato sa Lakers dahil sa gantong kultura nila. Kung may isang bagay na hindi mawawala sa Boston Celtics, yun ay ang depensa. Active hands, mabilis mag-rotate, walang easy baskets. Habang wala ang main scorer nila, dinoble nila ang effort sa defense. At sa NBA, kung kaya mong stop ang kalaban, lagi kang may tsansang manalo. At ngayon idolo, isipin mo to, kung ganito kalakas ang Boston Celtics na wala si Tatum, ano pa kaya kapag bumalik siya? Para sa akin, mas fresh si Tatum. Kapag bumalik ang star player mula injury, kadalasan may isa sa dalawang pagbabago. Una rito ay ang mas fresh ang katawan, hindi pagod sa wear and tear. Mas mataas ang energy sa court. Pero, hindi kaagad ganap ang routine. Pero ang freshness ay malaking plus factor. At ang pangalawang nakikita ko rito, mas confident ang role players. Kasi kapag nawala ang top star, kadalasan sumusunod ang shift in responsibilities, more touches for role players, higher basketball IQ growth, at opportunity to take fresher shots. At ang panghuli, mas buo ang chemistry. At sa basketball ay hindi lang puro scoring. At dapat meron ka nitong apat na to: understanding of cuts and spacing, trust sa rotations, communication sa defense, shared decision making sa offense. Kapag walang Tatum at patuloy pa rin nananalo ang Celtics, yan ay dahil sa long possessions na hindi nasisira, help defense na nag-a-adjust na agad, ball movement bago shot attempts. At ang resulta mga idolo, mas prepared na silang magsabay-sabay kapag bumalik si Jayson Tatum. Hindi lang basta ibabalik ang star player, kundi mas optimize na ang team flow. At hindi lang ito survival run mga idolo, ito ay paghahanda para sa mas malaking laban.
sa nalalapit na NBA playoffs. Mga idolo, ang run ng Boston Celtics na walang Jason Tatum ay hindi aksidente. Ito ay patunay na may malalim silang roster, lakas ng sistema at maturity ng kultura. At sa liga, kung saan maraming teams ang bumabagsak kapag nawala ang star player nila, ang Boston Celtics ay tumindig. Dahil ang tunay na contender kahit sino ang mawala, hindi nawawala ang identity ng team. Kung nagustuhan mo ang ating kwentuhan ngayon idolo, baka pwede makalambing ng like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang NBA Taglish recaps at kwentuhan. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.